isang malaking sampal ito kay BBM Marcos, mga kababayan, dahil nasa sa kanya na ang lahat ng resources ng bayan, mga kababayan, ha. Noong nagpunta sa Cebu City, mga kababayan, Cebu Province pala, ay ni isang tao ay wala man lang tumawa, mga kababayan. Sinalubong ng simangot itong si Ngagba. Tingnan nyo ang mga tao, mga kababayan, oh. Habang nagsasalita si Bangag, mga kababayan, habang bubudol na naman, oh, tingnan nyo ang kanilang mga itsura, mga kababayan. Mga bata, oh. Tinaraya ng bata pa, mga kababayan. Oh, tingnan yung isa, mga kababayan, na ang salamin talaga. Parang nakatingin, mga kababayan, sa isang kriminal. Lahat naka-crossed arm, mga kababayan. Oh, isa, dalawa, tatlo. Yung isa doon, mga kababayan. Oh, Diyos ko. Maging ang kanyang kasama, mga kababayan, ang sisimangot. At partida pa yan, ha, partida. Nagdala pa sila ng mga kababayan, sandamakmak na ayuda. Oh, parang hindi natuwa, mga kababayan, ang mga tao nung nakita si Bongbong Marcos. Oh. Ayan, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Oh, samantala, mga kababayan, tingnan nyo ang kaibahan, mga kababayan. Noong si VP Inday Sara Duterte, mga kababayan, ang bumisita. Tapos siya sa Cebu, ha. Wala tayong nakuhang footage, pero eto, mga kababayan, sa Bacolod. Mayroon ding nasalanta sa Bacolod, mga kababayan, dahil tinamaan din sila ng bagyo. Nagpunta si VP Sara, limited pa ang resources na nito, mga kababayan, ha. Dahil alam naman natin, nilumpo, mga kababayan, ng mga bangag ang pondo ni VP Inday. Pero limited ang kanyang mga kababayan, resources at ayuda. Pero ang mga tao, mga kababayan, kahit nasalanta, nandito yan sa evacuation center, ha, kahit nasalanta ay tuwang-tuwa. Duterte. Tingnan nyo, mga kababayan, ang salubong ng mga tao. Talagang napakalaki, day and night ang kaibahan, mga kababayan, dito kay salubong ni VP Sara at salubong ng mga tao kay Ngagba. Yes po, ating i-welcome ang pinagkaguluhan, mga kababayan, si VP Sara. President ng Republika na Pilipinas, Vice President Inday Sara Duterte. Ayan, mga kababayan, pakinggan natin, ha, etong ni VP Sara, mga kababayan, ang kanyang speech dito sa Bacolod. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang dami niyo pala dito. Akala ko ay makakain lang kami ng relief goods kaya... Ang dami nila, mga kababayan, ha. Yung iba, kahit walang natanggap na ayuda, mga kababayan, dahil alam nila nilumpo ang pondo ni VP Inday, mga kababayan. Kahit walang natanggap na ayuda, makita lang nila si VP Sara Duterte, mga kababayan, sapat na. Hindi ko po alam na nandito kayo lahat. Kung alam ko po na nandito kayo lahat, nagdala sana ako ng maraming durian. Durian ay ayaw mo nga. Ito lang si VP Inday, mga kababayan. Although, ha, durian capital of the country ang hometown ni VP Sara, pero hindi yan kumakain ng durian. Parang mga kababayan, ayaw doon niya ang amoy. Pero the rest of her family, grabe, lapang ng durian, mga kababayan. Ayaw niya na nilalagay sa rep dahil pag open niya, para sa salubong sa kanyang espiritu ng durian, mga kababayan. Although okay lang naman sa kanya yung pero hindi lang siya kumakain. Ito po muna ating pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Mayor. Sino? Si Mayor. O Yorme, thank you, ha, sa pag-cater ninyo kay VP Sara dyan. Raymond Thompson. Mayor Thompson. Dati, mga kababayan, saan nga ba yun? Nagpunta siya, mga kababayan, doon ata sa lugar ng nila Marojas o nila di sa Araneta sa Bacolod. Ay, hindi. Basta sa Visayas, mga kababayan, hindi pinaakyat si VP Sara sa entablado. Dahil Duterte ka baka mapag-initan kami. Buti naman ito sa Bacolod, mga kababayan. Sa nga bang lugar ito sa Bacolod? Pinayagan si VP Inday. Thank you. Si Mayor Thompson.
Magpapasalamat po ako sa ating iba't ibang mga opisyal na himamailan, local government unit, Thank you very much. Raymond Thompson, at ang ating iba't ibang mga opisyal sa iba't ibang ahensya. Eto mga kababayan, no, believe din tayo dito kay VP Sara mga kababayan, no, dahil wala silang sariling production mga kababayan na, 'di ba? Sana ang mga ganitong event dinodocument kagaya ni Bangag mga kababayan sa kaliit-liitang bagay. Talagang nakabuntot ang sandabakbak na media. Sana may official na videographer ito si VP Sara, no? Para sa gayon ma-share natin mga kababayan dahil ang video ito mga kababayan ay galing lamang sa mga netizens na nag-upload. Salamat para happy na hiram na tayo dito mga kababayan sa footage siya ito. At natin mga kababayan, na witness natin kung gaano kamahal ng mga tao pa rin na kahit saan magpunta si VP Sara pinagkakaguluhan. Hindi kagaya ni Bangag na parang sinisimangutan mga kababayan. National government agencies, nandito po ang ating DSWD at iba pa. And syempre, ang mga kasamahan ko po sa Office of the Vice President, meron po kaming satellite office sa Bacolod City. Sa Bacolod City. Thank you, Bacolod City. Sila po yung lumapit kay Mayor Thompson at nagsabi sa kanya na ihatid namin yung mga relief goods ninyo para sa nakaraang bagyong Tino. Dumaan ba dito si Bagyong Uwan? Hangin lang, hangin. Kawawa naman ang Cebu mga kababayan kapag dobleng bagyo. Buti naman, nalusaw mga kababayan si Uwan dahil sa Sierra Madre. Dala din siya ng maraming ulan. Ang Pilipinas ay lagi pong nasa daanan ng bagyo. Kaya dapat po, hindi na natin nakakalimutan kung ano yung mga paghahanda kapag merong parating na bagyo. Alam niyo po, mas binibigyan tayo ng panahon na makapaghanda ng bagyo kesa ng lindol. Kasi kapag may lindol, hindi natin alam kung saan, anong oras. Grabing disaster ang Pilipinas mga kababayan, no? Ulan, bagyo, lindol, baha, kurakutan. Ang pinakamalala sa lahat mga kababayan, ito kurakutan dahil siya ang nagpapahirap talaga sa bayan. Kailan siya darating? Pero sa bagyo, alam natin, 3 araw pa lang, 4 na araw pa lang, sinasabihan na tayo ni Mayor Raymond na may darating na bagyo. Kaya, dapat alam natin kung ano yung gagawin natin. Anong una natin gawin? Mag-prepare na mga gamit. Ipake. Ayusin lahat ng mga gamit na posible mabaha. Ano pa? Ano pangalawang ginagawa natin? Ano pa? Magbabay sa boyfriend? Ano ba yun? Mamaalam. Lord. Paalam sa boyfriend. Ay, sandali. Pupunta mo na ako ng evacuation center. Baka makikita ng bagong keks doon sa evacuation center. Hanapin mo ako. Nandun ako sa evacuation. Yung iba mga kababayan nanghahunting ng mga pogi sa evacuation center. Kasi unahin mo lang sarili bago landi. Yung mga malapit sa ilog, yung mga malapit sa baybayin ng dagat, yun yung posible magkaroon ng pagbaha o at saka storm surge. Storm surge. Ano pa? Magpaalam kasi pupuntang evacuation center, ayusin ang gamit kasi baka masira, mabaha. Ano pa? Ano pang ginagawa natin? Magdasal! Alam niyo, kapag nagsa-senior citizen na yung tao, nahihirapan na talaga makarinig yung tao. So, kailangan ko bumaba. Mag-aral mabuti. Anong ginagawa? I-charge yung mga cellphone. Kaya mga mata ko.
Yes, tama. Yung ating mga maintenance na gamot, ilagay na natin yun. Ready ang mga gamot. Yung mga gamot sa sakit ng ulo, sa ubo, sa sipon, ilagay na sa plastic. At sabi ni Ma'am, i-charge ang cellphone. Oh, Bakit battery. kailangan i-charge ang cellphone? Para hindi mawala sa Facebook. Hindi, para pag may emergency mga kababayan, magagamit. Wala By document, my day. Facebook. Hanapin kayo ng mga Ay, oo nga, no. Oo, ng mga kababayan. At least, alam nila na safe ka. kaibigan ninyo. Baka naman isipin nila na nagdala na kayo ng hangin. Ano pa? Oo nga. Yes, ma'am. Balikan kita, ma'am. Pera. Mandasal. Oo. Tama yun. Actually, Always. yun yung pinakauna natin ginagawa. Magdasal. Oh, Sa God Diyos first. na bigyan niya ng lakas, ng loob, ng presence of mind, Ilayo tayo sa peligro talaga. protection. Pero ang sabi ng Diyos mga kababayan, kapag andun kayo sa danger zone, sana magkaroon kayo ng initiative mga kababayan na lumikas na. Dahil nasa danger zone ka eh. Protection. Kayo, ang mga mahal ninyo sa buhay, ang ating mga opisyal, ang ating bayan. Diba? Magdasal. Yes, ma'am. Nagdasal. Yes, mag-impake ng pagkain good for 3 days. Kasi, baka tumagal tayo, baka tumagal ang pagbaba ng tubig. Kaya kailangan ready ang pagkain natin for 3 days. O, diba? 3 days. At least 3 days. Alam natin kung ano gagawin. Magdasal, alisin ang gamit. I-charge ang cellphone. I-pack ang mga gamot. So yung mga listahan natin, ang ano yung kailangan natin gawin, dapat hindi na natin nakakalimutan yan. Dapat hindi nakakalimutan. Kasi taon-taon, darating din ang mga taon na buwan-buwan, darating yung bagyo. Pagkasal man tayo, na sana ay walang bagyo, ay hindi ibibigay sa atin yun. Dahil ang ating bayan, dinadaanan talaga ng bagyo. Nagkakaroon talaga siya ng pagbaha. Oo nga, no? Bakit naman mga kababayan, no? Yung bagyo talagang sa Pacific, tayo talaga ang nauuna. At malalakas sa bagyo mga kababayan talaga ang tumatama, ko Lord. Na landslide. Dahil may mga bundok tayo. Nagkakaroon ng lindol. Dahil gumagalaw ang lupa. Meron tayong mga vulkan. Kaya nagkakaroon din tayo ng lindol. Kapag nagigising ang vulkan. Grabe, May kapagbahay. lahat na ng sakuna, nasa atin na. Buti na lang wala tayong tornado, no? Dahil mas malala ang tornado mga kababayan, deadly. Ay, sige pa na. Picture lang daw sa kansa. Layo ng iyong camera. Sinong nandyan? Sabi nyo yung sa phone ni mga kids. Ay, Oh, tingnan niyo mga tao mga kababayan, nakangiti. Sa lahat ng oras mga kababayan talaga, nakangiti sila mga kababayan. Hindi katulad kay BBM, si Bangot. Nakangiti, no? Kay BBM po naman yan na linya mga kababayan. Ang inyong mga ngiti, ang inyong mga alamano. Tapos nakasimangot ang mga tao. Alamano. Dari sa Mamayla National High School. Kailangan nyo na i-charge yun. Against the light. Ang inyong mga ngiti. All the light. Picture. Picture ka siya yan, no? Si ma'am, ilan na lang yun. Tignan ko ilan na lang yung battery mo, ma'am. Paubos na ang baterya.
Ay, pag nag-senior citizen, ma'am, nabibingi ang hindi na nakakakita, ma'am. Oh, ma'am, charge ka na kasi baka lumating na yung baha. Meron ka pares sa ating cellphone. Diba? Kailangan meron tayo? Power bank! Power bank! Kasi darating na oras, ulan naman. Paano kung walang data? Kulang-kulang na yung kanyang cellphone. Yes, tama. Sabi ni ma'am at sabi ni ma'am, kailangan meron. May load. May mayor yun. Mayor, nasaan na yung mga load natin? Oy, magbigay ng load. Oh. Libre load. Jai, adati load. Ako, isa sa mga ano natin, no? Libre ang load. Kasi, wala din tayong application. Load. So, dapat magkano ang ilagay? Sana hindi matumba yung tower. 50. Pasalod. O dapat, di ba mga kababayan na mayroon ng pinondohan niyang mga kababayan, free wifi sa bawat barangay, bawat munisipyo. Nagbabayad mga kababayan ang taxpayers niyan, tapos sira-sira mga kababayan ang mga mga equipment nila diyan para sa panglibre. 1,000. 1,200. 1,034. Okay. So, 50 ang load. Malamig sa iyo, Mayor, yung pang-load. Kung gusto mo oras natin, pang-load natin ginawa ang loading. Joy, kung kayo, Mayor, yung pang-load sa pwede. Nakiligyan pa lang. Grace, natin na natin yun. Grace, natutunan tayo dito ngayon. Grace, isali natin yung load sa response natin. Sabihan ng central office. Relief boxes, lagi-lagi ng tubig, tapos load. Oh, may pang-load na ha? Kasi so ayan yung load, iwan lang namin kay Mayor, 1,200 daw kayo. So iwan namin 1,200 individuals. Wow! Okay. Ang dami! Kasi, pag walang load, wala din My day! Facebook. Wala din Facebook. So ano pa? Lahat yun, sinusulat na ninyo ha. Sinusulat na ninyo. Andun din si Bril Montalvo. Pinitikit na ninyo sa dinding. Ito yung mga gagawin ko. Kapag sumabot ang bulan. Ito yung mga gagawin ko. Kapag may bagyo, parating na lahat. Ito yung gagawin ko kapag may lindol. Para nagiging handa tayo sa posible Laging handa. Kasi bakit ano nangyayari kapag hindi tayo handa? Disgrasya. Yes, nagpapanik tayo kapag hindi tayo handa. Kapag nagpanik tayo, ma'am, anong mangyayari? Pag-panik na tayo, anong nangyayari sa atin? Wala na tayong nagagawa. Kasi bakit? Hindi na tayo makapag-isip na Straight.
tayo. Sigaw nilang tayo ng sigaw, takot tayo kung saan. Presence of mind talaga. Pero kung meron tayong motibo ang gagawin, alam na agad natin, ay ito. Ano ka lang, bagyo ka lang. Bagyo ka lang. Ano kami? Bangag. Ay nako. Oh, apparently mga kababayan, hindi takot sina Bangag mga kababayan sa bagyo. Wala nga ang preparation no sina BBM talaga mga kababayan. Hindi man lang talaga nag-disseminate ng mga information ng ganyan na bahala na si Batman. Later na sila mga kababayan pag mayroon ng mga nadisgrasya o puntahan agad nila ayuda o ito ayuda ninyo dahil magpapalabas sila ng calamity fund mga kababayan. Kikita na naman ang mga yawa. Handa lagi. Nag-selfie sila. Oo. Diba? Hindi maarte talaga si BP Sara mga kababayan. Si si Bangag. Mga kababayan, nanunulak. Parang, ito-turn down yung nagpapapicture sa kanya. School Lord. Didiri. At sino pa rin ang nagpapicture kasi mga kababayan? Sino pa? Siguro, gusto lang nila mga kababayan na remembrance. Nakapagpa-picture ako sa isang bangag. Ganyan. Sabi mo, sir, kasi hindi natin sayang 1,200. Pupunta pa kami sa Galbaga. Saan pa kami pupunta? Nalabagan. Sa Moises Padilla, sa Pangasilyana, Pangasilyana, Bago City, hindi ako pinayagan ng Kanlaon ng amin. Sana yung kalbo na masama. Hindi pinayagan puntang Kanlaon? Ayan si Kalbo! Kalbo. Sinasabi ko sa kanya, bakit hindi natin lakarin na lang yung Kanlaon City? Sabi na hindi pwede. Ay, sabi po, picture niyo po siya. Kasalanan ni Kalbo, hindi nakapunta ng Kanlaon. Padala niyo doon sa mga tiga Kanlaon City. Ito ang rason. Bakit wala si Inday Sara sa Kanlaon City? Yes. Hindi pumayag ang bukal. Sabi niya, hindi daw pwede lakarin ang Kanlaon City. At padala siya lang picture. Ano yung lumaba? Yung London Bridge. London Bridge? Kanlaon Bridge. Okay? So, saan ako? Sige, ma'am. Natayo lang ako dito. Ay, ma'am. Saan ako sa sarili mo? Saan ako sa sarili mo? Kasi, pag pinakita ko yung picture, ako lang, tapos sasabihin mo sa kaibigan mo, nakita kami ni Inday Sara, nakita kami ni Inday Sara. Walang kaarte-arte si BP Sara, no? Kasi wala yung Tingnan nyo mga tao, mga kababayan, ang kanilang mga ngiti. Talagang legit mga kababayan na natutuwa, no? Wag na lang natin i-replay yung ni Bangag mga kababayan. Tingnan nyo naman ang simangot doon mga kababayan sa ni Bangag. Video ni Bangag. Walang kaarte-arte. Kahit mga bungal mga kababayan na nakangiti. Mapapasmile ka talaga kahit walang ngipin mga kababayan. Tayo ba? Tayo? Ini? Diyan nagagalit mga kababayan ang kampo ni Bangag. Dahil bakit?
Bakit masikat si Sarah sa atin? Nagpalabas ako ng survey sa After Research eh. Oh, kanilang mga lutong Macau na survey mga kababayan na mas grabe daw. Mas marami ang pro Duterte ay pro Marcos kaysa sa pro Duterte. Ang ano daw ni Marcos mga kababayan, class rating mas mataas kaysa kay Sara. Sabi ng Octa Research na ay nako, ewan lang natin mga kababayan, mga lutong Macau. Sinong nag-birthday? Inday. Sino yan? Kunin mo. Kantahan natin ng happy birthday. Saan na nag-birthday? Saan ka na? Ang daming nagpapapicture na. Si Tatay Digong talaga mga kababayan. Sana hindi natin na-meet talaga in person. Tay! Uy ka na Tay! Digong! Uy, bata, mga kababayan ang nag-birthday. Bata. Ang swerte. Ako magpipicture kayo. Ang swerte ng bata. Anong pangalan? Apelido. John Quincy, pero kailan ang iyong birthday? Kailan ang birthday mo, iho? Tapos na? Number 11, anong taon? Years old. Anong taon yun? 9? Ilang taon ka na, iho? Hindi makapagbasa ng mga maliliit na bagay at mahina sa mga ano? 15. Yan. So, dahil birthday ni John Quincy, so galing. Kung mag-ibang mo naman ako dito, hindi ko alam mo. Happy birthday, iho. Okay. Hanggang anong oras tayo dito? Walang limit? Hanggang kailan natin gusto? Dahil birthday ni John Quincy, ay, si John Quincy na natanongin natin mo. Alam naman tayo kung mag-design na gusto natin ng ice cream. At cute ng bata, oh. Tapos hindi na pala gusto.
Gusto natin lang Mahirap din ito trabaho ni VP Inday, mga kababayan, no? Dahil nung yung mga anak niya, 'di ba, maliliit pa, mga kababayan, ngayon lumaki na, tapos palagi siyang mga kababayan. Hindi naman palagi, pero most of the time wala siya sa mga kababayan, sa feeling ng kanyang anak. Hindi talaga araw-araw. Although umuwi siya, mga kababayan, pero hindi araw-araw. Sinakripisyo niya, mga kababayan, din ang kanyang oras para sa bayan. Kaya tulungan natin si VP Sara, mga kababayan, na hindi masayang itong kanyang sakripisyo para sa bayan. yung buron. Hindi pala gusto. Natin John Mincy. John Mincy, ano ang gusto mo para sa birthday mo? Huwag kang kinig dyan sa gusto nila. Ano ang gusto mo? Gusto mo? Motor! Hindi pa pwede mag-drive yan! Bata pa yan. May motor, walang lisensya. Mike, sino yung sumigaw ng motor? Ang tatay gusto ng motor. Kailangan birthday mo. Diretsuhin nyo na, chopper! Number 3. Pasok pa. Isipan mo. Isip mo na kasi ngayong araw kami pinanganak mo. Ikaw tapos na. Isipan mo na yung sa iyo. Ano ang ginawa mo ng birthday mo? Tumulong ka ba sa kapwa? Tumulong sa kapwa. Ay, bumahat. Agad. May rason. Diyan mo na. Diyan. Ano ang gusto mo sa birthday mo? Huwag ka makinig dyan sa kanila. Ang aming wish sa aming birthday, mag-resign na si Bangag. Yan lang. Ayaw namin ng motor. Mag-resign si Bangag, sapat na. Hindi maayos? Yes. Pwede natin gawin yan araw-araw. Kailangan natin ng disiplina para tayo maging maayos. Ano gusto mo sa birthday mo? Pressure. Ano pa kayo sabi niyo? Wala limit. Isipin natin siya. Huwag ka makinig dyan. Yan. Ano? Gusto mo sa birthday mo? Sapatos. Sapatos. Sorry. Hindi kayo malibre lang. Napakasimple ng bata, mga kababayan, Nag-iisip pa naman sana kami ng pansin at lecture. Mabuti pa ang bata, mga kababayan, napakasimple. Sapatos lang ang gusto. Sa sapatos ang gusto niya. Anong klaseng sapatos? Mga kababayan, dati, pag may sapatos ka, parang, tuwag-tuwa ka na doon, mga kababayan. Kabataan, bata pa tayo. Precious ang sapatos. Rubber shoes? Ganito? Rubber shoes. Rubber shoes. Normal na shoes. Ano yung normal na shoes? Kami dati, mga kababayan, sa public school. Public school. Hindi na nagsasapatos. Dahil chinelas lang. Tatawid kasi ng mga mga kababayan, yung mga sapang maliliit. Bababasa ang sapatos mo. Normal shoes. May appeal ka ba kaya? Normal shoes ba yun? Google mo nga para makita niya ano yung orgaw kasi gusto niya yun. Hindi alam. Yung sapatos na ng VP Inday na may umiilaw. Gustong-gusto ng bata yun. Dati gusto ko yun Kaso hindi namin alam saan bibilhin. Baka andun sa hardware.
Hindi talaga, minsan lang yun mga kababayan, hindi kagaya ngayon na yung sapatos sa umiilaw. Dati ang hirap niyang hanapin. Ngayon kahit saan meron na. Lugar, ipakita. Ay, ganito ba? Black shoes? Black shoes? Sigurado ka? Ay, hindi! Hindi flat shoes. Ano na lang, yung pambata, yung ginagamit talaga, rubber shoes naman yan, di ba? Hindi yan siguro alam ng bata kung anong flat shoes. So, flat shoes eh. Asan ang baso? Lugan mo kami. Asan yung nanay ito? Ano magyakag sa daliri? Ayan ang nanay. Yes. Uy, nasugatan pa siya, Nasugatan. Anong klaseng sapatos yun? Ay, ng DSWD head, Pamailan City. Everglades Castle. Black shoes yun. Rubber shoes. Or running shoes or walking shoes. Black shoes. Alin mo ako sa tindahan ko. Ibigay mo na lang lahat. Mayroong flat shoes, rubber shoes, saka pang decente. Dali na lang sa tindahan. Tapos yun na lang siya pumili sa tindahan. Okay. Ang gagawin natin, punta na lang tayo sa tindahan. Tapos, doon Ang na lang swerte. pumili. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yun. Gusto mo. Kasi mo ito nagpili. Best birthday gift yan niya mga kababayan siguro. Vice President and soon to be President mga kababayan. Bibigyan na regalo. Okay? So, birthday ni Pepsi. Hindi ka katulad ni Bangag mga kababayan, di ba? Yung nagpunta siya sa Nalindulan. Ay, may batang umiyak. Iyak-iyak din siya, yakap-yakap and then umalis. Hindi man lang binigyan ng regalo mga kababayan. Happy birthday ni Pepsi. Kailangan natin, ito sa gitna. Pepsi. Kantahan. Kailangan Happy birthday! Okay. So, happy birthday. Pagod ng bata, Pangalawa is may the Lord God bless you. Okay? And 1, 2, 3. Happy. Uy, may copyright daw yung happy birthday mga kababayan. Bawal daw. Katahin sa publiko. Grabe naman. Sige, kasuhan niyo kami. Copyright. Nasaan ang cake? Happy birthday! Ang wish namin, mag-resign na si Ngagba. Ta-ta-ta-ta! May the Lord God bless you. Ta-ta-ta-ta! May the Lord God bless you. Ang swerte ng bata. Libre kayo lahat ni John Quincy na Happy birthday! I love it! Bawal ang McDo dahil si Vice ganda. Ayan, Ang bilis, may sapatos na. Paano nyo nalaman ang size? Ay, may chocolate. Chocolate pala mga kababayan. Okay? Thank you, John Quincy. Nasaan na yung? Ano yan? Happy birthday,
Ayun daw yung lang. Tama ko lang. Okay, sige. SK Chairman natin. SK Chairman. November 3 ang kanyang birthday. Wala. Matagal na. 20 or 20, ano? Ito na lang, sir. 1965. SK? 1965? Paano naging SK? Ay, manong ko pala ito. Ang takot sa akin. Check mo nga kung tingin na rin. Hello? 1960. Sino saan? Sino yung nagsasalita? Ay, yes, sir. May ko ng 5. Yan ang 5. November 3, 2000. 2000? Sino sabing 1965? SK? Okay. Ay! Ano din mga kababayan? Mahinhin! Mahinhin! Mark Joseph. Mark Joseph? Salim. Alam nyo, meron kasi akong trivia sa November 3. Trivia sa November 3. Dahil ang November 3 ay birthday din ng aking Anak. kapatid. Kapatid. Sino? Kaninong birthday? Kabaste? Kilala ninyo siya. Siya ang mayor ng Si Davao Baste. City. Siya ay si Sebastian Baste. Duterte. Ang tawag natin sa Duterte. kanya ay si Baste. November 3 din. Ang cool ng mga mga kababayan, no? Palayaw ng mga anak ni Tatay Digong. Pulong, Baste, Inday, Kitty. Tapos yung Kitty, mga kababayan, hindi pala yan, dahil pusa. Ano yan, Kitty, dahil parang kitty-kitty. So, yan ang sabi ni Kitty, ha? Para doon siya kitty-kitty nung maliit, mga kababayan. Anak yun. Pero, Kitty. 1987. Hindi siya pumasok doon sa mga 2002. Okay? So dahil nung birthday mo ay binaha kayo, anong nangyari? Anong ginawa mo? Kawawa, no? Ba? Well, nag-prepare na kami tapos after hindi na ako nakapag-celebrate kasi nag-prepare yung Ay! Ang drama sa hakwan. Natulungan ba kayo ni Mark? Nag-post pa, Ba't naka-point ang toes? Pointing the toes, mga kababayan. Isa lang ang kailangan natin. Dalawa. Para model, ha? In fairness, para model. Nanay yan, di ba? Okay. Hindi mo naman auntie yan. Auntie. Si auntie siguro, mga kababayan. Pinatulungan na dalawa. Ang kailangan lang natin ay isa. Hindi natin kailangan tulungan lahat. Dahil hindi naman kaya natin. Hindi natin kaya yan. Diyos lang ang may kapasidad na magbigay na miracle. Pero smart, tumulong na ating mga sa abot ng makakaya. kasama dito sa Himamaylan. So, nandito na tayo sa park na inilibre ko na sila. Ano na? Ito kasi lang kami kung nangyari kay Mayor sa pandemic. I-save na natin sa Mayor kasi mag-load pa yan ng 1,000 to 1 million. Tapos mag-distribute pa yan ng Jollibee dahil At least, birthday ni John Quincy. So, ano birthday wish? Ang staff ng Jollibee niyan, 1,000 Jollibee. Nagluto ng 1,000 mga kababayan. Nakasimangot ang mga staff. Well, birthday wish ko pa na maging mabuti po yung Pilipinas. Pag-enroy ng wish natin
lahat, no, na maging maayos ang ating bansa. Lahat tayo may oportunidad dito sa loob ng ating Bansa. Okay? Yun ang unang yung birthday wish. Ang pangalawa mong birthday Oh, at least, no? Oh, hindi makasarili, mga kababayan, no? Inuna ang ating bansa. wish para sa ang unang mong birthday wish ay para sa bayan. Ang Oh. pangalawang birthday wish mo ay para ko sa Jollibee. Una. Pangalawa. Okay, ang pangalawang birthday wish ni Mark ay Parang genie. Tatlong... Na maging presidente ka daw po, sabi nila. Oo! Oh, wish granted. Oh. Good job, iho, iha. Pinawisan ako doon eh. Wish sa maging presidente si Sara Duterte. Oh? Walang ganyan si Bangag, ba, kababayan? Okay, sandali na. Kasi wala pa namang eleksyon. Bago ang eleksyon, Di bali na. tayo at mag-usap-usap tayo. Ano ba ang kailangan natin gawin para sa ating bayan? Diba? Ano pa? Last chance. Ano? Ang una niyang birthday wish ay para sa bayan. Ang pangalawa niyang birthday wish ay para kay Sara! Inday Sara. Ang pangalan mong birthday wish, ibulong mo na lang. Nahihiya ka ata. Huwag ka na mahiya. Cellphone! May everything that comes from my heart. So, gusto mo na from my heart. Huwag ka humingi ng iPhone, na. Lugi kami. Panyo ito, sir. Panyo. Tapos, basura. Ito po ay basura. Ayan. Ayan, basura. Dahil alam nyo, wait lang, dyan ka lang, huwag kang malis. May regalo na ako sa'yo. Ano lang yun? Re-gifts kasi niregalo sa akin, niregalo ko sa'yo. Ano? Naiwan ko sa pagmamadali ko kahapon na lumipad papunta dito sa inyo sa Negros. Naiwan ko ang aking hikaw, naiwan ko ang aking siksi, naiwan ko ang aking kwintas, lahat nung pangontra ko sa barang. Pamunta sa barang. Naiwan. So kagabi, sabi ko sa kasama ko, ay hindi pwede na wala akong pangontra sa barang sa Kalangani. Kulam, oh. Si ano, mga kababayan, si Admiral, mangkukulam ang itsura. Tsura lang, ha? Hindi pwede na lumabas ako na walang pangontra sa kulam. Kulam. So, sabi ko sa kasama ko, bili ka na earrings doon sa tindahan. Kaya kanina, binigay sa akin ang aking earrings. Ayan ako. So, hindi na ako pwede makulang. Hindi na ako pwede mabarang. Hindi na ako use. Okay? Okay. Noong Saturday, kasagsagan nung, paparating pa lang si Bagyong Uwan, Bagyong Uwan, nasira rain. ang aking cellphone. Uy, akin na lang. Saturday yun. Ayaw niya bumukas. Ayaw niya kilalanin yung aking mukha. Kahit anong gawa ko sa Face ID, ayaw Ay, Apple. niya kilalanin. So, nung Sunday, Baka na-hack na yan, Sara. Oh, VP Sara. Ingat ka. Pwede i-hack kayo ng cellphone dahil alam nyo naman, pinagbibintangan kayong mga basta taga-destabilize daw, mga kababayan. Ang bintang nila. Destabilizer! Oh, ang tagal nating na yung word. nagmamadali ako ipaayos ang cellphone ko dahil lahat ng trabaho ko
Lahat ng ginagawa ko, inuutos, lahat ng sinasabi sa akin, lahat ng pinapadala ko sa opisina, nandun lahat sa cellphone ko. So, hindi siya pwedeng masira. Masira. Wala sa akin. So, pinadala ko siya Sunday. Hinanap namin ang engineer na makakagawa na mabuksan yung cellphone. Sabi nung boss ng engineer, sabi niya sa akin, bigyan na lang kita ng cellphone. Wag! Kasi, para hindi na natin kailangan isipin, asikasuhin pa. Kasi emergency, nagmamadali ako eh. Kasi parating yung bagyo. So, kailangan ko malaman kung ano yung mga mensahe sa akin. Nandun ang mga picture. Oh. Sabi ko sa kanya, hindi pwede ang bagong cellphone. Kailangan ko yung cellphone ko na yan. Dahil nandyan pumasok lahat. Kagabi, kahapon, Sabado, ano yung mga kailangan gawin. Kailangan paghandaan. Ayusin mo. At Ayusin. kailangan namin asikasuhin sa opisina. So, binigyan ako ng cellphone. iPhone 17. Ay, sarap na buhay. Yun pala. Oh, yun naman pala mga kababayan. Wish granted. Oh, sabi na nga eh. Oh, hindi niya hiningi mga kababayan ha. Pero, nabasa ni Sarah ang kanyang isipan. Oh, Lord. Nauna pa siya sa'yo. Oh, Siya ang pinakauna dito sa Himamaylan City na magkaroon ng iPhone 17. So dapat, mapakaan kayo sa birthday nyo. Tapos, patawag ninyo si Inday Sara. Tapos, sabihin nyo si Inday Sara, nasira ba ang cellphone mo? Para bigyan niya ako. Worth it ang iyong pagdadrama. Cellphone, sabi niya, pas madali yan kung bagong cellphone na lang. Sabi ko, Makita na, makita. Baka yung iPhone 17 mga kababayan na di baterya na AAA ha. pwede. Kasi nandiyan lahat. So meron ako iPhone 17 na walang gamit. So sa iyo na yun. Ay, sarap na mo. Ay, 100,000 pesos cash. Oh, binigay lang din sa kanya mga kababayan kay Sarah. Ngayon dito sa Himamaylan at i-deliver sa iyo. Nandun pa siya sa Manila ngayon. Magbabiyahe yun. Papunta dito. Okay? At Mark, I wish you love, iPhone! and happiness. Sarah, pwede palit ito oh. Infinix, 8,000 pesos. Birthday ko rin ngayon. Ate no, kababayan, Infinix lang tayo. Oh, 8,000. Okay? So, sabi ng mga tiga Moises Padilla, gutom na kami. Hanggang Gutom ngayon na wala kami. si Inday Sara, nawawala si Inday Sara. Kailangan ko na paalam sa Bye. inyo. Ulitin ko ang aking mga pagpapasalamat. Oh, paalam Sarah. Oh, yun mga kababayan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mainit na pagtanggap ng mga tao kay VP Sara Duterte? Post the comments below.